Congratulations! You are qualified to apply for a PS Bank Flexi Personal Loan with Prime Rebate. So ito lang pala ang self-assessment guys para ma-qualify. Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Kaka-open ko pa lang po ng savings account dito sa PS Bank guys. Nakapag-apply kaagad ako ng personal loan. At nung sinilip ko po ang kanilang repayment system o loan details, ay halos pareho lang po ang tubo sa ibang bangko na nautangan ko na. 2.5% lang po ang interest kada buwan para sa revolving credit lines. At 1.75% naman ang add-on rate kada buwan para sa term loans. Between 20,000 pesos and 200,000 pesos ang maaari daw nating uutangin dito. Kaya sinubukan kong umutang ng 50,000 pesos guys. At yan po ang ibabagi ko sa inyo ngayon for today's video. At para sa wala pang account dyan sa PS Bank, ilagay ko na lang po ang link dyan po sa baba sa my description area para sa tutorial kung paano mag-open ng savings account online. At sa mga may account na po sa PS Bank at makapag-login na po sa kanilang mobile app, sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo at sabay-sabay din nating i-reviewin ang kanilang repayment plan at partial computation. So let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, makikita natin na aking account balance ay 800 pesos lang po. 1,000 pesos po ang first deposit ko dito noong araw na na-approve ang aking application for savings account. Binawasan po yan ng 200 pesos para sa ATM card delivery fee na sa ngayon ay hindi pa po dumating ang aking card. So ngayon sinubukan kong mag-apply ng personal loan. Sa mga gusto ring mag-apply dito, ito ang una nating gawin. I-click lang natin itong may nakalagay na personal loan dito sa baba sa may gilid. At may mga loan options po dito guys. Itong auto loan, house loan, personal loan, at itong SME loan. Ang ibig pong sabihin nitong SME ay Small and Medium Enterprises. So para po ito sa may mga business guys. So itong personal loan ang pipindutin natin. At kapag mag-pop up na itong notice, i-click lang natin itong okay. Welcome to the PS Bank Flexi Personal Loan with Prime Rebate. At ito po yung mga hakbang guys bago po tayo makapag-apply ng kanilang Flexi Personal Loan. Una po dito ay itong self-assessment. Dito po natin malalaman kung qualified po ba tayong mag-apply ng loan dito. Itong pangalawa ay loan calculator. Ito po yung pag-compute para sa ating amortization na mag-match sa ating budget. At itong pangatlo, itong apply now. Ito na po yung pag-fill up ng kanilang application form at makuha ang kanilang decision within 3 days. So subukan lang natin guys, i-click na natin itong start here. So ito na po yung first step, ang ating self-assessment. So basahin muna natin ang note na nakalagay dito guys. This online facility accept personal loan applications from Philippines resident only. So kapag residente po tayo sa ibang bansa guys, ay hindi po tayo pwede dito. So ito po yung unang screening guys. I am so piliin natin dito ay of course itong Filipino. And then i-click po natin itong next. Next po ay I was born on. So ilagay po natin dito ang pitsa, buwan at taon ng ating kapanganakan. I-click lang natin ito para makapili po tayo ng pitsa, buwan at taon. At ang kailangan dong edad dito guys para ma-qualify ay mula 22 years old hanggang 54 years old. At pagkatapos nating malagyan, i-click natin itong next. Susunod, my source of income is primarily from, so saan daw po galing ang ating pinagkikitaan. So may mga pagpipilian po tayo dito guys. Full-time employment ba? Own business? Regular monthly commissions, and itong remittances from an OFW. So itong full-time employment po ang pipiliin ko guys. And then dito sa baba may nakalagay 4. So ang ilagay ko po dito ay 10 years. Ito po ay kung ilang taon na po tayo sa ating pinagtatrabahuan. Ang minimum tenure po dito guys para ma-qualify is 2 years. At pagkatapos niyan, i-click na natin itong next.
My gross monthly household income is, so kabuuang total po ng ating income guys, o ng ating sweldo or salary. At kailangan ang minimum household income natin guys para mag-qualify dito ay 15,000 pesos. So ang ilalagay ko po dito guys ay 24,000 pesos. And then click po natin itong next. I intend to use the loan for. So saan daw natin gagamitin ang pera na ating i-loan dito guys? So ito po yung mga pagpipilian. Appliance purchase, car equity, construction, converted employee loan, at marami pa pong iba. Kayo na lang pong bahalang mamili dito guys. At dahil wala dito sa pagpipilian yung purpose ko, itong others ang pinili ko. And then i-click po natin itong next. I intend to borrow. So dito na po natin ilagay guys ang amount kung magkano po ang uutangin natin. Ang una ko pong nilagay dito guys ay 30,000 pesos. Pwede naman natin yan papalitan mamaya kung gusto natin. Hindi naman natin alam kung magkano po ang i-approve sa atin ng PS Bank. Dahil ang sabi dito guys, your intended loan amount may change based on credit evaluation criteria. So maaari pa itong palitan ng PS Bank ang ating amount na nilagay. Kaya lubos-lubusin na lang yung halaga na ilalagay natin. So ngayon, i-click na natin itong next. At yun, congratulations! You are qualified to apply for a PS Bank Flexi Personal Loan with Prime Rebate. So ito lang pala ang self-assessment guys para ma-qualify. So dito na po tayo sa susunod na steps guys. Itong loan calculator. So i-click na natin itong compute for sample amortization. So dito ko pinalitan ang amount ng aking uutangin guys. Pinalitan ko po ng 50,000 pesos. Ayan po, 50,000 pesos na po yan. At may pagpipilian po tayong loan availment, loan term at loan amount. At may pagpipilian po tayong dalawang paraan sa ating pagbayad. Gusto ba raw natin itong bayaran ng fixed monthly installments? Or gusto ba natin itong bayaran at least the minimum required amount due? Ito po yung kanilang revolving credit guys. Sinubukan ko na po itong applyan pero hindi pa raw ito available ngayon. So no choice pa po tayo. Dito muna tayo sa P-Fix Monthly Installments. At dito sa loan term guys, ay dalawa lang pong term ang ating pagpipilian. 24 months lang po, 2 years po yan, at itong 36 months, 3 years po. At kapag itong 24 months ang pipiliin natin, 2 years po natin itong babayaran. So i-click lang natin itong 24 months. And then i-click po natin itong compute now para malaman po natin kung magkano po ang mababayaran natin buwan-buwan. So ito na po ang ating loan availment, pay fixed monthly installments, at ang amount ng ating uutangin ay 50,000 pesos. At ang pinili po nating loan term, 24 months. At ito na po ang ating monthly amortization guys, o ang ating mababayaran buwan-buwan. 2,958 pesos and 20 centavos. At may disclaimer pang nilagay ang PS Bank dito sa baba guys. Basahin muna natin. The figure in this computation only serve as a guide and may change without a prior notice. Itong computation daw guys na pinakita nila ay isang guide lang daw po ito guys. Maaari daw itong magbago ng biglaan o walang babala. So patuloy po tayo, dito naman tayo sa loan term na 36 months. And then i-click po natin itong compute now. So ang magiging monthly amortization natin ito guys, o mababayaran natin buwan-buwan, ay 2,263 pesos and 80 centavos lang po sa loob ng 3 years po nating pagbabayad kapag 50,000 pesos ang uutangin natin. Kung kukumputin po natin ang tubo guys, itong 2,263.80 pesos, i-multiply po natin ito sa 36 dahil 36 months. Ang equal po niyan ay 81,496.80 pesos. I-deduct po natin dyan ang 50,000 pesos. Ang equal po niyan ay 31,496.80 pesos. So medyo malaki-laki po yung tubo guys. Halos umabot po sa kalahati ng ating niloan. Pero di bali, 3 years naman po nating pagbabayaran. So hindi ko na-compute yung tubo sa 24 months kanina guys. Kayo nilang pong bahalang mag-compute. Ang monthly amortization, i-multiply nyo lang po yan sa loan term. Then ang equal po niyan, i-subtract po yung loan amount
Ang equal po niyan ay yun po ang maging tubo. So ayan po, patuloy po tayo. Itong 36 months po ang pinili kong loan term. So ngayon, magsimula na po tayo mag-apply. I-click na natin itong apply for a PS Bank Flexi Personal Loan now. At ito na po yung loan information na ating pinilapan kanina guys. Scroll down lang natin. Dito na po tayo sa borrower's personal information. Dito po natin ilagay ang ating first name, middle name, last name, birth date, at ang ating mobile number. At ang paglagay sa ating mobile number dito guys, ay hindi na natin isali yung pinakaunang number, yung 0. Diretso na po tayo sa 9. At ayan po, tapos ko na pong napilapan lahat. Tinakpan ko lang para sa aking privacy. Next po natin gawin ay i-click na natin itong proceed. At para ma-confirm ang ating loan application, i-click lang natin itong continue para makareceive po tayo ng SMS instructions galing sa PS Bank. At pag-click natin itong continue guys, ito po ang message na ma-receive natin. A Flexi Loan online application is being submitted to PS Bank. To confirm, please reply yes to this SMS immediately to receive an OTP from us. So mag-reply po tayo dito ng yes guys, tulad po ng ginawa ko. At pagkatapos kong pag-reply ng yes guys ay naka-receive na po ako ng OTP. At dito po natin ilagay yung 6-digit code na sinend ng PS Bank. At pagkatapos po natin malagyan ng OTP, i-click natin itong submit. So next po ay ang ating kasarian, ang ating gender. Next po natin fill upan ang ating home address. May mga information dito guys na nakalagay na. Ito po yung mga informasyon na nilagay natin nung pag-open natin ng savings account dito sa PS Bank. So i-update na lang natin ngayon. Tulad po nitong unit number. Next po kung anong condominium or building name if applicable. Anong street, subdivision or barangay. Kung anong city, municipality or province. At kung anong country. Next po ay ang length of stay. Kung gaano na po tayo katagal sa ating home address. So ang pinili ko po dito ay itong years. And then 10 po ang nilagay kong length. At dito sa home ownership, syempre itong owned ang pipiliin natin. Next po ay dito na po tayo sa ating educational attainment. Kung ano po ang natapos natin. So ang pipiliin ko po dito ay itong vocational. Next po ay ang ating identification references. So ito na po yung valid ID na i-submit natin. Ito po yung mga tinatanggap nila. Phil ID o e-Phil ID, SSS, Pag-ibig, GSIS, Passport, Driver's License at TIN. So itong driver's license ang available sa akin. And then ilagay po natin dito ang ID number at ang expiry date. And then dito na po tayo sa contact information. So mamili na po tayo ng phone type. So itong mobile ang pipiliin ko. Kung may telephone po kayo sa bahay ninyo, pwede itong home ang pipiliin ninyo. And then ilagay po natin dito sa baba ang ating telephone number or mobile number. And then hihingin din nila ang ating email address. At dito sa baba ay ang ating employment or business details. Ang una po dito ay ang ating primary source of income. Itong employment ba o galing ba sa ating business. Next po kung ano ang ating employment type. So may pagpipilian po tayo, government ba o private ang ating pinagtatrabahoan. Next po ay ang ating employer name, pangalan po ng ating pinagtatrabahoan. Next po kung ano pong job title natin or position. Next po ay ang ating employment tenure, kung gaano na po tayo katagal sa ating pinagtatrabahoan. A minimum of 2 years po ang qualify dito guys. So 10 years po ang nilagay ko. Next po gusto po nilang malaman kung magkano po ang ating monthly income. 50,000 pesos po ang minimum monthly income dito para ma-qualify. Next po ay hingiin din po nila ang contact number ng ating pinagtatrabahoan at ang address kung saan po tayo nagtatrabaho. Kailangan lagyan po natin ng unit number. Kung applicable po itong condominium or building name, lagyan lang natin. Ano ang street name, subdivision or barangay, kung anong city, kung anong municipality or province, at country. Next po ay credit card details.
Are you a credit card holder? So no po ang pinili ko dito guys. Pagkatapos niyan, scroll down lang natin dito guys ang kanilang terms and conditions. At dito sa baba, i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa kanilang terms at conditions. And then, gayahin po natin itong mga litra o numero na nakalagay dito guys. At dito natin sa box isulat. At pagkatapos niyan, i-click na natin itong proceed. Below are the details of your application. So, i-double check po natin guys kung tama po ba yung mga nilagay natin. Wala po bang mga maling spelling? Pwede pa natin itong palitan guys kung may mali. I-click na natin itong edit. At kapag okay na po, i-click na natin itong submit. Your loan application has been successfully submitted. Your application number will be sent through your email. Thank you for choosing PS Bank Flexi Personal Loan with Prime Rebate. Mga ilang minuto guys mula nung pag-submit ko ng aking application ay may na-receive na akong email galing po sa PS Bank. Nung binuksan ko na po ang kanilang message, rejected po ang aking application. At ang sabi doon, hindi ko raw na-meet ang kanilang credit requirements. In-expect ko na po yan guys na i-reject talaga ako. Dahil siguro kaka-open ko lang po ditong aking account sa PS Bank. Pero ayon sa aking research, kaya siguro ni-reject ako dahil isa raw sa requirements ng kanilang personal loan ay kailangan daw ay credit card holder daw po tayo. May credit card sana ako guys. Kaya lang, may tanong kasi dito sa last part ng application form. Ito po yun guys oh. Ang tanong kung credit card holder ba daw ako. No po ang sinagot ko guys dahil baka hindi po ako i-approve ng PS Bank. Baka sabihin nila na marami po akong utang. At isa pa sa na-research ko guys, ay humihingi daw po sila ng another documents. Tulad po ng latest income tax return at credit card bill. Pero hindi naman ako hiningian ng ganyan. Ipinakita ko man sa inyo yung pag-fill up ko ng form. O diba walang hiningi sa akin? So kayo naman guys, subukan yung mag-apply. Subukan yung mag-apply pagkatapos yung makagawa ng PS Bank account. And good luck po sa inyo. After 3 to 6 months pa raw tayo makapag-apply ulit guys mula noong ni-reject ang ating application. And that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. At para sa iba ko pa pong mga tutorial video at mga online lending app review, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel at pakihit na rin sa notification bell para maging updated po kayo. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. God bless us all. Goodbye!